So ayun po, what's up sa inyo mga ka-CB Gapi Vlog. So welcome back again to my channel. So ayan nga ulit si Wanda. Si Wanda yung pinufront ko lagi talaga sa video ko mga ka-CB, no. At ayan, thank you so much sa mga solid viewers and nagko-comment sa mga vlog natin. At ayun nga mga ka-CB, no, ito si Wanda. So si Wanda ngayon ay bumabalik yung ulo niya. So pinapakain ko kasi siya ng mga ka-CB ng ating dito dry tubipex, mukhang hiyang niya. So ayan, bumalik yung ulo niya mga ka-CB. Tingnan yung maigi yan, medyo umangat na, hindi na siya drop cock kasi dati drop cock yung taas ng ulo niya pantay dun sa may niya, yung dito sa may taas niya pantay. So ito ngayon si Wanda is na siya, medyo hindi na siya drop cock. Ayan, ganyan yung ganito yung niya dati, ganito talaga yung ulo niya dati mga ka-CB. Ayan, so bilog nga siya, bilog na bilog. Ayan, parang mushroom. Ayan, pero hindi ko kasi, yung bata kasi si Wanda, hindi ko kasi siya nag-groom talaga. Hindi ko siya, as in pang pet lang talaga siya mga ka-CB. Kaya, ayan. So, ito na si Wanda ngayon, okay na siya. At bumalik na yung pagkapula niya. Ayan, red na siya. Tapos, balik tayo sa mga gapi mga ka-CB, no? Yung mga gapi natin dito, ayan, may nabago. May inalis akong tank dito. Ito na siya, nandito na siya. Kasi, puro fry na siya ng HB Blue. Ito na yung mga fry ng HB Blue. So, malalaki na to. Ito nga pala mga ka-CB, pinapakain ko to ng BBS. Ngayon na dumating BBS ko, ngayon na nakapag-hatch. So, binaksakan ko to ng BBS. Ito naman sa kabila dito is, pinaproject ko. Lang to, decapsulated BBS. So, malaki na rin naman mga ka-CB. Decapsulated lang yung kinakain yan. Yan. Pero, laki na nila. Yan, side view. Yan. Decapsulated lang yung nakain yung mga ka-CB. So, malaki na sila. Tapos, ito, breeder ko dito na HB Blue. Nilalagay ko na nandito kasi wala na akong mapaglagyan. Tapos dito nga pala, kaya nga pala ako bumili ka-CB ng aking BBS na hatch. Kasi nag-drop dito yung RDSS. Ayan. Ayan, may 6 ako na fry dito. So, nilagay ko na sila dito at siyempre, kailangan kong patabain to at palakihin. Kaya yung order ko na BBS, ayun, dumating na kahapon. Tapos nakapag-hatch ako kahapon. So, ngayon okay na. Meron na akong mga pangkain sa kanila ng ating live food sa BBS. Ayan. So, naka-aerator. So, mga newbie, kailangan nyo ng aerator talaga kapag gusto nyo mag-hatch ng BBS. Tapos, asin. Tapos, ganyang kataas na tubig mga ka-CB. Kita yan. Tapos, yun nga mga ka-CB, no, ito yung nag-drop na RDSS natin. Ito. Yung female dyan, ayan, no, medyo maliit. Pero sobrang liksi niya, sobrang bilis niya pa rin na yun, sobrang So, ito, hinayaan ko pa rin tusukin na itong half moon male natin. Ayan. Outcross siya pero line breeding pa din. So, ito yung Batangas line. Wala na tayo yung line ng friend ko. So, natira na lang sa akin is Batangas line. Kasi dalawang line kasi yung RD ko yung sa may friend ko, tapos itong sa Batangas line na binili ko. So, ito na lang silang dalawa. Pero, same line yan, pero magkaibang batch. Pinagbabangga ko lang, kumbaga parang outcross sa same line. Ayan. Para ma-maintain ko lang yung ganda ng ating RDSS. Ayan. Ito mga ka-CB, check mo. Ayan. Sila yung dating maliliit pa na female. Ngayon, ayan na sila. Big size na sila. Ayan. Lumaki na mga ka-CB ko dyan. Ayan, lumaki na sila. Dito, ito yung HB Blue natin na breeder, female, isa na lang. Hinihintay ko na lang din to mag-drop kasi hindi pa siya nag-drop ko. Laki ng tiyan niya. So, inalis ko na yung male. Kaya ako inalis yung male para hindi naman ma-stress tong female natin. Kasi, pag nandyan pa yung dalawang male niya, sinusundot siya ng sinusundot eh. Kasi buntis na to mga ka-CB. Ayan. Kita nyo naman, di ba? Malaki na yung tiyan niya. Tapos, ang laki-laki pa niya. Tapos, ayan. Hinihintay na lang to mag-drop. Pag may nakita naman ako dyan na lumalangoy na, tinatanggal ko naman na agad yung mga fry. So, nagre-ready na nga ako ng lagayan. Dito nga pala mga CB, wala na rin laman. Tapos, yung mga tab natin dito ka-CB, ito wala na. Sinarado ko na muna. So, kailangan ko na ulit muna magparami ng gapi. Pero itong MSSBT natin dito, yan, sobrang laki na nila. Sobrang laki talaga. Yung mga female na to, ayun, grabe yung laki. Pero, wala pang fry. Ayan, so nag-aabang din ako ng fry dito eh. Kasi wala pa ako nakikita na bubuntis. Ayan, wala pa ako nakikita na nabubuntis dito. Pero sana naman may mabuntis na dito.
para marami tayo MSSBP. Kasi ito, may natira pang trio dito ng HB Blue. Maliit pa yung female. Tapos yung male na yan pa yung sa first batch ko. So ayan na, buhay pa siya. Dito gold na lang. So binaksakan ko rin to ng BBS. Ayan. Dito yung tank dito mga CB, diba puro RDSS na male yan dyan. So wala na rin. Inalis ko na rin. Inalis ko na yung mga male dyan. Kasi wala na, nabili na lahat. So marami na nabili at may nag-i-inquire pa ngayon. Kasi gusto nyo kunin tong pair ng HB Blue. So may available pa kasing last pair. Ito na yung pair. Pero pwede ko din bigay yung trio doon. Ayan. Kung pupunta siya ngayon, ayan. So okay pa itong materialis pa itong male na itong ganda pa. Tapos, yun nga na mga CB, no, may nag-comment na paano i-maintain yung line breeding. So ako, rin naman ako, line breeding lang din naman ako. May tinatawag kasi kapag line breeding kasi yun isang line lang yung gamit mo. Pero i-maintain mo yung quality ng gapi. Kaya may tinatawag na line breeding. So, ang ginagawa ko dun ka-CB, para ma-maintain yung line breeding, kagaya niyan, ito magka-line to, itong dalawa. Gagawin ko, pag nag-drop to, separate yung anak nito. Pag nag-drop naman din tong dalawa dito, separate pa rin yung mga anak-anak niyan. So yung sa mga anak niyan, ang pagbabanggain ko, anak nito sa anak nito, isa ditong female. Tapos sasalik ako dito ng male, sasalik ako dito ng female, ganun. Tapos yun yung gagawin kong next inbreeder ko. So set ko sila sa set, halimbawa breeder set A, tapos breeder set B, parang ganun yung gagawin ko para ma-maintain ko lang yung line breeding. Pero yung line breeding ko na yon is 2 line na sila, parang line 1 saka line 2, pero same line pa rin sila. Hindi ako bibili sa iba para mag outcross, same line pa din. So ganun yung ginagawa ko mga ka-CB sa line breeding ko para ma-maintain ko lang yung ganda. Diba? Ito, ma-maintain ko lang yung ganda na ito, itong RD saka itong HB. Tapos, pero parang outcross na line breeding. Hindi ko alam yung tawag mga CB, hindi naman kasi ako expert talaga na Pero ayan, ganun lang. Saka sa breeding naman kasi mga ka-CB, hindi naman kasi talaga perfect yan Kahit outcross pa yan, minsan talaga sumasablay yan. Madalas talaga minsan may sumasablay. Pero kapag gamay na gamay mo na, isang baksak mo lang ng female dyan, maganda yung kinakalabasan. Saka, kung magang yung kamay mo, kung magaling ka mag-groom, so madali na sa'yo yun, madali na kumanda sa'yo yung gapi. At nasa selection talaga. Ayan, meron nga minsan colony na sila, diba? Ang dami nila, halo-halo, female, saka male, magkakapatid. Pero ang gaganda pa rin ng napoproduce na anak, mga fry. Sabihin, maganda yung sipat mo, maganda yung kaling mo. Talagang tinatanggal mo yung mga kal. Pag may nakita kang pangit, maliit yung size, hindi maganda yung form, hindi maganda yung kulay, tinatanggal mo na agad, tapon na agad yun. So, may mga ganun kasing mga breeder na magagaling sumipat. So, na-maintain nila kahit colony breeding sila. Yung colony breeding, mga ka-CB, parang bawa dito sa 15 gallon tank, 10 female, 10 male, marami sila, tapos magkapatid pa. Parang ganun, di ba? Kasi minsan pag, di ba, inbreeding na yun, inbreeding na talaga yun So, ayun, pangit na yung kakalbasan. Pero pag yung iba magagaling sumipat, talagang tinatanggal na yung mga kal. Sinayaan yung, ini-stay lang yung mga female, magaganda. Yun. Na-maintain pa din. Pero inbreeding pa rin ng line breeding. Inbreeding pa din naman sila. Same nga sila, kaya nga line breeding. Yung linya pa rin yung binibreed mo. Pero pwede mo kasing gawing line 1 at line 2 yun para ma-maintain mo yung quality ng gapi na pinapalaki mo. So yun mga ka-CB, yun lang yung sa line breeding ko. Ganito ko mag line breeding ngayon. Kagaya nito, breeder 1, line 1, sabi natin line 1 at line 2 ko. Ayan, tapos hinintay ko mga anak. Tapos kagaya nito, nanganak ko nandito. So nandito na siya. May 6 dito. Tinatabi ko kung ano yung pinaka the best dito, kung mas the best dito yung female. Pero sana female, puro female to kasi mas kailangan ko talaga yung female kasi kailangan mas matured yung female. So yan, dito ko magtatago ng female, tas dun sa anak naman neto kung ano kakalabasan, di ba? Pagbabangga ko lang. So magka-line pa din sila kasi pares naman sila magkadugo. Pero parang back cross ata or parang out-cross from line breeding pa din yung gagawin ko. Yan. Hindi ako nabili ng abya kasi ang outcross na bossing, mga outcrossing na mga ka-CBs, yung bibili ka na ng ibang female at ibabangga mo sa male mo. So outcross yun. Ganun yung gagawin. Pero ako, nagda-line breeding ako kasi wala akong time bumili-bili. At
At na-maintain naman. Kapag pangit na kasi doon ako bumibili, as in, pumangit na. Pangit yung select. Kaya yun nga sasabi ko sa inyo mga CB, hindi lahat ng breeding is kahit maganda yung kakalabasan. Kumbaga, sugal talaga yung pag-breed ng gapi. Ayan. Kaya ito, nag-ready na ako ng BBS para dito sa RD na to kasi kailangan ko maging macho tong mga to. So, ito kasi kahapon lang to nilabas. Ano ba kahapon? November 29. So, ito. Kahapon lang to nilabas. November 29. So, tignan natin kakalabasan. 6 lang sila dito na RDSS. And then, yun lang mga CB, no? Yun lang sa mga viewers natin ngayon. Yun yung update natin ngayon. At may mga wala na pala tayong tank dito. Ito yung mga update ko. Wala na naman ito. Yung tatlo dyan. Ayun pa pala yung puti. Wala na rin naman. So, yun lang mga CB, no? Yun na yung update natin for today. And then, sana nakatulong sa mga newbie at sana naiintindihan nyo. Kasi, hindi naman din ako taga-expert. Ayan, ulitin ko lang. Breeder lang din ako na nakakapag-breed din na maayos. So, ayun, sa inyo, sa mga kasibi ko dyan, thank you so much sa mga nanonood. And kita-kita na lang ulit tayo sa next vlog. Peace, yo.